Ito ang version ng Kyrie Irving namin noong 90s hanggang early 2000s. Kilala sa kanyang mga killer crossover na literal na nagpasayaw ng maraming NBA player noon. Siya rin ang nagpasikat ng hip-hop swag sa NBA at isa sa pinaka-iconic at pinaka-influential players sa history ng basketball. Taas ang kamay ng may idol sa taong to. Ngayong part 27 na tayo, silipin naman natin ang mga interesting things na hindi alam ng karamihan tungkol kay Allen Ezell Iverson. Let's go! Iverson, bothered by Loons. Iverson, yes. How about that? Straight points by Iverson. Looked like he was dead in the water. Alam mo ba na 15 years old lang ang nanay ni AI nung isinilang niya si AI? Yeah, at ang masakla pa doon, single mom pa. Dahil ang tatay niya na si Allen Broughton ay wala din involvement sa pagpapalaki sa kanya. Lumaki si AI sa projects ng Hampton, isang lugar na mahirap, madalas walang tubig o kuryente. Nagkaroon ng boyfriend ang nanay ni AI, si Michael Freeman, na naging father figure ni Allen. Kaso na-aresto din at napreso nung 13 years old si AI, so wala ulit silang kasama. Si Allen Iverson ay hindi lang basketball prodigy nung bata pa, kundi isa ring seryosong football talent. Sa Bethel High School sa Hampton, si AI ang quarterback, running back, kick returner at defensive back. Literal na player everywhere siya. At umamin si AI na football ang first love niya. Sabi nga ng ibang historian, kung hindi siya nag-basketball, baka siya yung unang Michael Vick dahil sa sobrang unstoppable niya sa football field. Alam mo ba na si Allen Iverson ay nakatanggap ng 15-year prison sentence nung 17 years old pa lang siya? Dahil ito sa isang chair throwing brawl sa isang bowling alley. Pero dahil kulang ang ebidensya, bumaba ang sentensya niya at nakapag-serve lang siya ng 4 na buwan bago pinatawad ng governor. So, muntik na siya dun. Noong 2001, bago ang All-Star Game, nag-party si Allen Iverson. Saglit lang naman, mga 72 hours straight. Yes, 3 araw na barikan. Kuya James pa, walang tulugan, sinong lalaban. At hindi lang yon, walang hangover. Dumiretso sa game, wala nang practice. Kumanalang naman siya sa mismong All-Star Game ng 25 points. 15 points sa fourth quarter. Nag-uwi pa ng All-Star MVP. Ibang klase, MVP kahit amoy chiko pa. Alam nyo ba yung famous na we're talking about practice ni Allen Iverson? Nangyari yan noong May 7, 2002 pagkatapos ng first round exit ng Sixers sa playoffs laban sa Celtics. Tinanong siya ng reporter tungkol sa kanyang practice habits dahil kilala si AI na hindi seryoso sa practice at doon na siya sumabog. Paulit-ulit niyang sinabi ang salitang practice ng 22 times. Aminado si Iverson na ang rant ay reaksyon niya sa personal na sakit dahil 7 buwan bago yan, pumanaw ang pinakamatalik niyang kaibigan. So, hindi lang tungkol sa practice kundi sa bigat ng pinagdaanan niya. Pero may mga nagsasabing nasa ilalim siya ng impluwensya ng alak nung panahon na yon. Kung pamilyar ka sa arm sleeve ngayon, si AI nagpauso niyan. Nagkaroon siya ng nerve injury sa elbow kaya kinailangan ng support at compression para makapaglaro ng komportable. Hanggang sa ginamit na niya yon lagi kahit wala na siyang injury. Hanggang sa naging parte na ng player accessory sa panahon ngayon. Kilala din si AI sa kanyang hip-hop style at swag every time na hindi siya maglalaro at manonood lang ng game. Naging trendsetter rin siya sa bandanas, baggy shorts at iba't ibang accessories na buong liga na impluwensyahan na niya. Pero noong 2005, nagkaroon ng NBA dress code rule na nagre-require sa mga players na magsuot ng formal or business attire kapag hindi naglalaro sa court. So, yun lang. Sinubukan ni AI na mag-release ng rap album under the name Jewels. Nag-record siya ng album na tinatawag na Misunderstood noong 2000. Ang lead single na 40 Bars ay nagkaroon ng kontrobersya dahil sa mga lyrics na tinutulig sa ang NBA commissioner na si David Stern. Dahil dito, hindi na tinuloy ang release ng buong album. At si Iverson mismo ay inamin na hindi niya na ituloy ang music career niya matapos ang insidenteng yon. At last, dahil sa mga antics ni AI outside the court, hindi nakaligtas si AI sa financial troubles. Sa kabila ng pagkakaroon ng higit sa $200 million mula sa NBA at endorsement, nag-file siya ng bankruptcy noong 2012. Dahil sa kanyang impulsive generosity, mga legal issues at reckless spending. Edi ubos. Pero dahil sa Reebok deal, may steady income pa rin siya. Noong 2024, naging vice president siya ng Reebok Basketball, kasama si Shaquille O'Neal na ngayon ay president na ng brand. So dahil dyan, makakakuha siya ng $800,000 taon-taon habang buhay at meron pa siyang hinihintay na $32 million na trust fund na makukuha niya lang pag 55 years old na siya. At sa 2030 yon, so tamang hintay muna.
Kaya kahit anong meron ka ngayon, tandaan na darating ang panahon na mauubos ang lahat ng material na bagay. Pero ang disiplina, passion at puso mo sa ginagawa mo, yon ang hindi kayang agawin ng kahit na sino. Pakilike naman ang video kung nagustuhan mo at pasubscribe na din ang ating YouTube channel para updated ka sa susunod pang NBA kwentuhan.